May lumabas sa bilyonaryo na itong si PNP Chief Romel Marbel ay balak pa pala itong i-extend na naman ang kanyang pagsiservisyo. Kasi ito siya ngayon, dapat retired na yan eh. Wala na yan dapat si Marbel. Kaya lang, mag-i-eleksyon, pinalawig pa ang kanyang serbisyo hanggat matapos itong eleksyon. Kaya lang, may lumabas ngayon sa bilyonaryo na i-extend na naman ulit. Wala ba silang nakita pag ipalit nitong sa PNP ngayon? Okay ba ang performance nitong si Marbel? Anong ano bang pinakain ni Marbel dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos na mukhang nagustuhan ni Bongbong Marcos ang performance ni Marbel ngayon? Nakikita naman natin na kung ano ang kalagayan sa Pilipinas. Anong kalagayan ngayon? Ay, Diyos ko, ilang ano na yon? Ilang mga KFG na yon ang nangyari. Yung dalawa, yung bata na 14 anyos, hiningian ng ransom. Tapos ito yung si Kwe, bago lang na hiningian ng ransom na umabot pala ng 200 million daw yun. At binigay ang ransom. Ang problema noon, dinido pa. So, nagustuhan ni Marcos tong ganitong sistema ngayon sa pamalakad ni Marbel. Although wala pa, ano naman to, ang nag-react nito, kolumnista daw. Pakinggan natin yung ano na to, itong balita ng bilyonaryo. Ito na. Gusto pa umano ng term extension ni PNP Chief Romel Marbel na una na dapat nagretiro noong Pebrero. Pumalag naman ang isang retired columnist. Alamin kung bakit sa agenda report ni Andrea Salve. Habang papalapit ang 2025 midterm elections na nangangahulugang papalapit na rin ang pagtatapos ng kanyang term extension, ano nga ba ang susunod para kay PNP Chief Romel Marbel? Sa isang post ni retired columnist Ramon Tulfo sa kanyang Facebook page, inilahad nito na ang top cop ay gunning umano for another term extension. Ayon pa anya sa kanyang source, pinagtatrabahuan itong mabuti ni Marbel. Kwestiyon nito ni Tulfo. Sa ilalim kasi ng liderato ni Marbel, dumami umano ang kaso ng kidnap for ransom, gaya ng nangyari kamakailan kay Filipino-Chinese bilyonaryo Anson Ke. Maliban pa ito sa iba pang mga krimen kung saan ang mga turista ang biktima. Oo nga pala. Sinubukan namin kunin ang panig ng PNP chief, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Isa lang si Marbel sa mga nabigyan ng term extension para pamunuan ng PNP. Pero hindi katulad ng mga nauna sa kanya, ang panahon ng kanyang extension ay posibleng na-impluensyahan ng election period. Bago pa kasi nilabas ng Malacanang ang desisyon patungkol dito noong Pebrero, sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos na ito ay para matiyak ang stability sa papalapit na halalan. Nasa compulsory retirement age na si Marbel, pero sa bisa ng isang memorandum, 4 na buwan ang iginawad na extension ni PBBM sa kanya. Bago ito nagsimulang manungkulan bilang hepe ng PNP noong 2024, pinamunuan nito ang Police Regional Office 8, bailiwick ni Presidential Cousin at House Speaker Martin Romualdez. Kaya pala na nagiging PNP chief to siya kasi na-assign pala to sa Region 8. Bilwick daw ni Martin Romualdez, kaya nagiging to siya, nag-PNP chief. Kahit medyo may kahinaan ang diskarte nitong PNP na to, hepe ng PNP. Sa akin mahina ang diskarte nito, mahina. Sabihin nyo naman na grabe ako mag-underestimate. Totoo naman mahina ang diskarte nito ni Marbel. Kung hindi lang to malakas kay Martin Romualdez, baka hindi to magiging PNP chief. Din ito ng Highway Patrol Group at kagaya ng kanyang predecessor na si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr., galing din siya sa Philippine Military Academy Batch 1991 kung saan honorary member din ang House Speaker. So, 4 na buwan ang kanyang extension at extension. So, February siya nagsimula, no? February, March, April, May, June to dapat matatapos ang kanyang ang kanyang extension sa kanyang serbisyo. So, na tawag nito, i-extend ulit. Di ko alam kung ilang buwan na ito. Baka hanggang December. Tapos, yun nga pala.
Naalala ko yung mga palpak ng ginagawa ito sa PNP ngayon, itong sa itong sa, yung sa Boracay, na may isang foreigner doon na inabandon na din sa lumang simbahan. Nabalita yon. Tapos ito yung mga yung mga KFG na nangyayari ngayon sa Metro Manila. Parang hindi ang naano ng inchik mga Chinese community noon, parang umabot daw ng mahigit 10. Oy, nako, Marbil. Tapos ito na. Na naman siya. I-extend na naman. Tapos ito yung video niya na parang pala sa akin nga mahina talaga ang diskarte nito, kasi may video to siya, ini-interview to siya na tungkol ho dito sa sa mga pinagbabawal na gamot. Ang sabi niya doon ay di naman daw lahat ng mga tao ay ganun nga addict. Sabi niya, mahina lang talaga kasi ma-restrict na naman ako. Ganun nga addict daw. So, ang iba daw dyan ay parang nagpaano lang sa oras kasi nga daw sa haba ng kanilang trabaho. Ito, grabe, no? Ito yung video. I-slide lang muna natin yan para ma-refresh lang natin. Siguro napanood nyo na to. I-refresh lang natin yung interview niya, yung sinabi niya nun. Let's get very direct on this, sir. So, is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Ha? Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas mababa kami ngayon. By 60%. Yun, more From than- what year to what year are we No, we're talking about? comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, dadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Kasi sige, subukan mong gumawa And ng... data will back you up on Yeah, that. of course. That it's down. What again, sir? 60? 60%. 60. And I'm not so happy with that. Kasi baka naman mali. Look at the barangay. Kasi yun ang nagsasabi. Kung ano yung tama, iba kasi yung report. Kaya nga last time, yung kay Nick Torre, in Davao, kaya nga nagali, ba't nyo binabagong data? Rami nyo palang rape dyan. Ayun yung baguhin. Remember, Nick Torre, when he was first assigned dun sa Davao, gumawa siya ng report ng 2 blatter book. And you're talking about the CIDG chief. No, yeah. now. Yun, sabi ko nga, you better investigate. Kaya kami nag-relieve ng mga tao doon. Not because but because you have to rotate these people because they're not doing good and we're not happy with that. So hindi on the rise ang drug-related crimes ngayon. That's something that you are saying is simply untrue. Tapos i-extend na naman siya. Yung interview na yan, kung susundan natin yun, kung maalala natin yun, normal ba yun sa PNP chief na magsalita ng ganun? Normal ba yun sa alagad ng batas na magsabi ka na palipas oras lang yung mga ganun para hindi ka pangtanggal pagod? Tapos ikaw pa yung PNP chief, ikaw yung lumabag pa dyan sa busway, dyan sa EDSA. Tapos ngayon, i-extend pa to. Anong mayroon na utak talaga to si Bongbong Marcos? Kaya pala, dati pala itong na-assign sa Region 8. At ang kanyang pinakabusbusan doon, mga busing-busing nyo, ito si Martin Romualdez na isa rin tong wala ring kwenta. Yan pala yun. Animal talaga. Tapos ito yung nangyari ngayon sa mga krimen dito, krimen papunta ka doon. Di nila napansin yan. Gustong-gusto nila sa gobyerno ng ganun kagulo ang Pilipinas. Adik dito, adik doon. Yan ang gusto siguro talaga. Yung hindi ba tahimik na ang Pilipinas. Palagi ko yan ang gusto talaga niya yan. Marcos, yan ba yung gustong-gusto nyo? Martin Romualdez?
ang mag-PNP chief na ganyan kagulo ang Pilipinas? Ala, ano kaya na nangyari sa Pilipinas natin ngayon? Mukhang lahat ay ito magiging bangag na dahil sa PNP na to na ang interview niya ay hindi daw yun problema na gagamit ka ng ganun. Ay nako po, Diyos mio.